Magandang umaga, mga kapuso. Patuloy po ang tigil biyahe ng mga truck sa Maynila bilang protesta sa daytime truck ban ng lungsod. At nakatenga sila ngayon sa Manila North Harbor. Nakatutok doon ang kasama nating si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Rhea, nabanggit mo nga nakatenga ang mga truck dito sa port area, no? At papakita ko sa inyo, ayan po ang mga container na hindi gumagalaw simula kahapon. Nakatatlong patong na ang mga container at kapag may dumating pang bagong mga barko, dumaong dito nagbaba ng mga goods, posibleng umabot pa ng hanggang 4-5 patong ang mga container na yan. Para na nga tayo nagkaroon ng pader dito sa patong-patong na mga container, bunsod pa rin po yan ng tigil pasada ng mga truckers bilang protesta sa City Ordinance 8336 o mas alam natin sa tawag na daytime truck ban. Ito pong nangyayaring tigil pasada ng mga truck ay may impact sa ating ekonomiya dahil alam naman po natin ang mga truck ang siyang pangunahing paraan para igalaw ang mga goods domestically o yung sa pagitan ng mga isa na bansa o gayon din meron naman nanggagaling sa ibang bansa patungo dito sa Pilipinas at sa iba't ibang destinasyon dito sa buong Pilipinas. At sa ngayon po ay pilit natin kinukunan ng panig itong Confederation of Truckers of the Philippines at gayon din si Manila Mayor Joseph Estrada o di kaya si Vice Mayor Isko Moreno. Ito po, kausapin na natin si Ginoong Bert Swansing, siya po ang Director ng Confederation of Truckers Association of the Philippines. Sir, binabanggit ko kanina yung impact sa ekonomiya ng hindi paggalaw ng mga container na ito. Ano nga po ba ibig sabihin nito para sa ating lahat? Ang ibig sabihin niyan, itong mga kargamentong ito dumating dito at hindi pa na-withdraw, no? In terms of yung napending yan dito. So dapat nailabas na yan, nakarating sa destination nila, either yan ay produktong kinakailangan sa further processing para maibenta sa publiko, no? At ang bottom line po nito, may impact ito sa ating ekonomiya? Ang bottom line yan, may impact yan sa ating ekonomiya. Okay, sir, sa panig po ng mga truckers, ano po ang posisyon natin? Kahapon, nagkaroon ng konting tensyon sa pagitan ni Mayor Erap at gayon po si Mr. Herbacio. Ngayong araw po na ito, pangalawang araw ng truck ban, ano ho ang posisyon natin? Lumambot po ba ang posisyon natin? Are we willing to compromise with the city government? Ano po ang magiging solusyon dito? Umaasa pa rin ang mga cargo owners, hindi lang yung truck owners. Mas mahalaga yung mga cargo owners na didinggin ni President Mayor Erap yung kanilang hinaing na pag-aralan muna, no, itong sinasabi niyang measure na gusto niya mangyari sa mga trucks, at ang hinihiling ng mga truckers is kung sakasakaling gusto niya magpatupad ng truck ban, yung munang truck ban na pinaiiral ng Metro Manila Development Authority ang pairalin dito sa loob ng Maynila. Hindi ho acceptable sa inyo yung pakiusap na itry daw muna natin 6 months. After 6 months, reassess, palitan kung kailangan. Ang sinabi ni President Mayor Erap na experiment lang ito, sa tingin ng mga truckers, hindi na kinakailangan mag-eksperimento. Kasi ginawa na rin ito nung mga nakaraang panahon at hindi nga nagtagumpay. Base na rin sa kasi kung ano yung kalakaran dito. Ngayon, gusto niya mangyari, ilipat itong operation na ito, buong operation ito sa Batangas at Subic. Ito domestic port, ibig sabihin ito yung mga kalakal na galing ng Visayas at Mindanao, no? So pag nilipat mo yan sa Batangas, paano ngayon yung mga kargamentong papunta rito sa Maynila? Liliwanagin lang natin, sa kabuuan, ang kargamentong dumadaan dito sa Port of Manila, South Harbor, foreign, domestic na yung MICT, foreign din yan, saka ito. Accounts only, 30% lang yan ang pumupunta sa South of Manila, no? Ang another 30% papunta naman ng North. Ang 60% yan, papunta yan dito lang sa Kanugnog, Metro Manila, Valenzuela, Caloocan, Pasig, Parañaque, yung mga lugar na yon. So, kaya nga, dito yung komersyo. Panghuling punto po, meron po bang nagpapatuloy na dialogue? Kasi alam naman po natin, habang nagpapatuloy itong deadlock,
medyo standstill po ang ating isang bahagi nating ekonomiya sa paggalaw ng mga goods. May mga pag-uusap na ginagawa sa pagitan ng Philippine Ports Authority dahil tinitingnan nga kung ilang trucks ba ang pwedeng ma-accommodate sa loob. No? Nung nagkaroon ng inventory kahapon, dito sa lugar na ito, 200 trucks lang ang pwedeng pumasok sa loob para maservisan. Ano? So, ito, ang capacity nito is, ang araw-araw na delivery dito is around 2,500 trucks. Truck deliveries, papasok at palabas. So kung 200 lang at any given time, ang trucks na papasok dito, di yung 1,000 plus na dito sa labas na kalsada. Okay, so yan po si Ginoong Bertson Singh ng Confederation of Truckers Association of the Philippines. Mamaya naman po, susubukan natin kunin ang panig naman ng pamahalang lungsod ng Maynila kung ano ang pwedeng maging solusyon dito sa sitwasyong ito. At yan po muna ang ating ulat mula dito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Rhea. Yes, Ivan, narinig mo ba ako? Alright, Go ahead, Rhea. Ivan, pakitanong lang more or less magkano ang nawawala, nalulugi, natatalo sa atin dahil nakatenga ay ang mga goods na yan dyan? Yes, Ginoong Swansing, may tanong po si Rhea. In peso terms, ika nga, pwede ho ba nating i-estimate yung losses sa kada araw na hindi lumalarga itong mga truck dito sa pier? Million yan. Unimaginable. Million yan. Kung consider natin ito, domestic pa lang ito. Consider pa natin yung foreign goods na dumarating at hindi na ilalabas para for further processing. Unimaginable. Ayan, Rhea, medyo malaki siguro halaga para sabihin ni Ginoong Swansing na unimaginable at pangalawang araw pa lamang ito. Every day na nagpapatuloy ang ganitong sitwasyon ay patuloy ang losses sa maraming sektor. Rhea. Alright, maraming salamat, Ivan Mayrina.